Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumayo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal pagdiri. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Nalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahihiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni Santa Marta. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita, ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipankot, naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag ang Diyos. Isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangkong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan na sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya ay mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nanalig sa akin, kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikita sa ating Facebook Live, magandang umaga. Mga kapatid, ipinagdiriwang po ng inyong simbahan ang kapistahan po ni Santa Marta. Isa sa mga naging lingkod ni Jesus sa kanyang misyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Alam ho natin kung ano ang naging ganap ni Santa Marta sa buhay ni Jesus. Narinig ho natin sa mga iba pang mabuting balita kung paano si Marta ay naglingkod sa Diyos. Sa mga mabuting balitang isinalaysay patungkol kay Marta, siya yung babaeng aligaga na naglilingkod kay Jesus. Siya ang ehemplo sa buhay paglilingkod. Bakit nga gano'n na lamang ang ginagawa ni Marta? Sapagkat alam ni Marta kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Alam ni Marta kung sino ang kanyang pinaglalaanan ng oras, panahon para paglingkuran. Kung naalala niyo yung tagpo na sinabi ni Jesus kay Marta, Marta, aligagang-aligaga ka sa mga gawain sapagkat kita ni Jesus kung paano siya gumala. Kita ni Jesus kung paano siya mismo
Gustong ialay ang kanyang buhay para sa kanya. Dahil alam din na Marta kung sino ang pinaglingkuran. Alam ni Marta na siya'y anak ng Diyos. Alam ni Marta na siya'y si Jesus ang magliligtas sa kanya. Nakatuon ang tingin ni Marta dahil alam na alam niya. Ito ang siyang magiging dahilan. Bakit ako maliligtas? Nakaset ang kanyang loob dahil maluwag sa kalooban niya. Dahil meron siyang goal sa buhay. Mga kapatid, kung paanong si Marta, kita niya ang kanyang pinaglilingkuran. Paanong si Marta, hindi napagod. Kung paanong si Marta, nialay ang oras at panahon. Din ang paalala para sa ating lahat. Nalantana ni Marta kung ano pang sabihin ng pagkat ang gusto niya ay maglingkod kay Jesus. Ang gusto niya, ibigay ang oras at panahon niya para sa Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin pananampalataya, ganun din ang paalala sa atin. Tayo mapapagod. Hindi tayo manginawa. Kung alam natin kung sino ang paglilingkuran natin. Kung alam natin kung sino ang pinaglalaanan natin ng oras at panahon. Kung alam natin kung ano ang goal natin sa buhay. Pa tayo mapapagod. Tayo'y naglalaan ng oras at panahon sa Diyos. Natin, bakit ba ako mapapagod? Jesus naman ang aking goal sa buhay na pinaglilingkuran. Na siyang naging daan pang ako ay maligtas. Dapat pa natin ito sa personal niyong karanasan bilang tayo bilang mga tao. Kayo bilang mga magulang. Bakit ba kayo mapapagod sa pagtatrabaho? Kung alam ninyo na ang inyong pinaglilingkuran ay ang inyong pamilya. Bakit ba kayo mapapagod kung alam ninyo na ang inyong pinaglalaanan ng oras at panahon ay para sa ikabubuti ng inyong mahal sa buhay? Kapatid, lagi isip, ginagawa ko ito, ang mga bagay na ito, dahil sa mahal ko ang aking nakakasama sa buhay. Dahil mahal ko sila, kaya ko ginagawa ang lahat na ito. Ito ang goal ko sa buhay. Sila'y mapabuti. Ito ang goal ko sa buhay, maging maayos ang kanilang buhay. Kaya gagawin ng lahat. Dahil naroon, goal mo na mapabuti ang sa buhay. Ganun din sa buhay natin pananampalataya. Ito ang goal ko, dapat kong gawin. Ito ang goal ko, gusto kong maligtas. Ito ang goal ko, pinaglilingkuran ko si Jesus. Hindi ako magsasama. Kapatid, paalala sa binibigyan tayo ni Jesus ng mga mabuting halimbawa para ating sunod. Binibigyan na tayo sa ating mabuting balita ay pinapakita kung paano si Marta sa larangan ng paglilingkod ay hindi tumigil. Dahil gusto ni Jesus, makita natin sa ating buhay gaano man kadami ang tumutulig sa atin. Kahit gaano man kadami ang nag-uusapan tayo. Kahit gaano kadami ang mga bagay na hadlang, dapat tayo bakit? Sila ang ating pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran natin ay narinawa, mga kapatid, sa katauhan, Marta, makita natin sa ating kung sino nga ba ang ating nagpray. Pakita natin sa ating buhay, nga ba ang goal natin?
makita natin sa ating buhay, sino nga ba ang tunay na magmamahal sa akin? Sino nga ba ang tunay kong dapat na mahal? Sa ganun, unawaan natin si Jesus lamang dapat paglaanan, dapat nakatuon ating paningin sapagkat siya lamang ang tunay na mag-catch sa isang magandang umaga sa inyo. Sa kapistahang ito ni Santa Marta, alalahan natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Marta, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noong sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay ay gawin at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong si Santa Marta ay ginugunita upang gaya ng hain niyang pag-ibig na iyong ikinalulugod, pangindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinag-aalingaw-ngaw sa iyong sambayanan.
sa pagkakaroon ng mga kaanib na masahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanal. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni Poong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama at tulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon.
namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumaiyo rin. magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap. Huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Martang Uliran. Punlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. May kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.